Tuwang-tuwa sina Bruce at Jenny sa pakikipaglaro ng saluhan ng beach ball sa kanilang daddy. Matagal-tagal na rin silang hindi nakakapag-outing. Masayang-masaya ang buong pamilya. Mula sa kinakanluang cottage sa Di Calayon ay migalgayang pinanonood ni Margarita ang paglalaro ng kanyang mag-aama. Panatag ang lahat. Maluwag na waluwag pati ang kanyang paghinga. Tahimik at payapa ang paligid, pati na ang takbo ng kanyang pag-iisip. Nakangiti at nasisiyang pumasok sa loob ng cottage si Margarita at humiga sa kamang nakaharap sa nakabukas na telebisyon. Subalit ilang saglit lang ay narinig niya ang malakas na pagtawag sa kanila ni Bruce. Humahanga siyang lumabas ng cottage upang tingnan kung anong nangyari. Pagsungaw niya sa labas ng pintuan ay bigla siyang binuhusan ng tubig ni Peter at Jenny na nakabang sa magkabilang bahagi ng pintuan. Nagtatawa ng nagpanakbuhan ng tatlo matapos siyang basahin. Mabilis niyang hinabol ang tatlo. Ang inabutan niya ay si Jenny. Niyakap niya ito at nabuwal sila sa buhangin na magkaapak at nagpagulong-gulong. Bakas na mag-ina ang kaligayahan at pagmamahalan noong mga sandaling iyon. Ang malao na nilang panlalamig sa isa't isa ay dagling na pawi ng mga oras na yun. Malugod na hinaplos ni Margarita ang buhok ni Jenny at pinisilang baba nito. Buong pagmamahal namang yumakap ito sa ina. Matagal lang hindi nila ginagawa nito at matagal silang nanatili sa ganong ayos. Nang muli ay naramdaman ni Margarita ang pagbuhos ng tubig sa kanya kung kailan hindi lamang siya, ngunit maging si Jenny ay nabasa. Hinabol nilang dalawa sina Bruce at Peter na tuwang-tuwa. Sa tubig dagat na sila nagpag-apod, lahat ay masayang lumalangoy. Dapit hapon na nang maisip nilang umuwi. Inabot na sila ng dilim sa daan papauwi sa kanilang tahanan. Nakatulong ng dalawang bata sa hulihang upuan ng sasakyan. Maraming tao pagpasok nila sa gate ng subdivision. Binuksan ni Peter ang bintana. "What's going on here?" tanong ni Peter sa mga taong naroon. Bagamat nakapanlulumo ang kanilang nabalitaan, ay hindi na ito bago sa kanila. Nila namang muli si Mr. Robertson sa hospital. Tulad ng tate, sakit sa puso at ang katandaan nito ang dahilan. Pero ayon sa napagtanong ni Peter, ay mas grabe ang kalagayan ngayon ng matanda. Pangatlo na yun, wika ng lalaki habang inihinto ang sasakyan sa harapan ng bahay nila. Kawawa naman, Ali Margarita. Inilalayan ni Margarita si Jenny papasok ng kanilang bahay at karga naman ni Peter ang tulog na si Bruce. At matapos nilang dalhin ng magkapatid sa kanilang mga kwarto, ay nagtungo na rin ang mag-asawa sa kanilang silid. Mabilis din silang nakatulog. Kinabukasan maagang pumasok si Margarita sa kanyang trabaho. 2:00 pa lang ng hapon ay lula na siya ng kanyang kotse patungong ospital. Magaan ang kanyang pakiramdam. Nililibang niya ang kanyang sarili sa pagsabay sa awit na tumutugtog mula sa kanyang car stereo. Pahuni-huni pa siya habang nagmamaneho nang isang pusang biglang tumawid sa dinaraanan niya. Nakabig kaagad ni Margarita ang manibela upang maiwasan ang munting hayop. Kita niya sa side mirror ng kotse ang papalayong pusa. Napangiti siya sa sarili. Siya pa rin ang dating si Margarita. Mabait at mapagmahal maging sa mga hayop. Hindi siya ang tipong makagagawa ng karumal-dumal na pagpatay. Ang mga ganap noong isang linggo ay isang masamang panaginip lang. Isang bangungot. At gising na siya ngayon. Gising na gising. Si Miss Westermeyer ang unang nasalubong niya pagpasok ng ospital. "Good afternoon, Miss Westermeyer." Matamis niyang bati sa head nurse. Tulad ng dati ay isang malamig na tingin at matabang na "Good afternoon, Nurse Shimmers." Ang sagot nito sabay pihit papalayo sa kanya. Napangiti na lamang si Margarita habang pinagmamasdang papalayo ang old maid na head nurse. "Margarita," malakas na tinig buhat sa likuran niya. Bilagan niyang inayos ang sarili at nahihintakutang nilawan ang pinagmula ng boses. Si Lisa, impit na humahagikik sa pagtawa. "Ikaw na, Lisa, katinakot mo ako." Ani Margarita. Nagkatawanan ang dalawa. Tumawag si Wendy, namatay ang stepfather niya. Pupunta raw silang mag-anak sa San Pedro para damayan ang mother niya. Ikaw daw iaasin para makover sa kanya. Paliwanag ni Lisa. Habang naglalakad sila palayo sa pasilyo ng ospital, hindi makapagsilasta si Margarita. Hindi niya malaman ang isipin o gagawin. "Actually, mauuna na ako sa'yo," ani Lisa at pumihit na itong papalabas ng ospital. "Bye, Lisa." Wala sa loob na bigkas ni Margarita. Matuling lumipas sa mga oras at halos hindi namamalaya ni Margarita dahil sa pagkaabala niya sa kanyang mga ginagawa. Patuloy niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang nurse. Nang tingalain niya ang orasan sa dingding, noon lang niya napunan na 12:00 na ng gabi. Bitbit ni Margarita ang mga gamot at mga kagamitan. Pumasok siya sa isang silid. Tulog na ang
pasyenteng naroon. Isang may katandaan ng lalaki buhat sa may sulok ang nakapansin niya na tila nahihirapang huminga. Nakatingin ito sa kanya. Mumubuka ang bibig ng lalaki subalit walang boses na lumalabas mula roon. Baka sa mukha nito na nahihirapan ito. Inangat nito ang kamay sa direksyon ni Margarita na parang nagpapasaklolo. Iginala niya ang paningin sa loob ng silid. Natutulog lahat ang mga pasyenteng naroon. Nilapitan niya ang lalaki at biglang sumikdi ang puso niya. Nagiba ang samoy ng pasyente sa kanya. Naging katakam-takam. Nagunahan ang malamig na butil-butil na pawis sa kanyang noo. Lumakas ang tibok ng puso niya na didinig niya iyon. Biglang nabahira ng pagkalito si Margarita. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Gustong mamanhid ang buo niyang katawan. Dahan-dahan niyang lapitan ang kakawag-kawag na lalaki. Simbilis ng kidlat. Nawakwak niya ang tiyan nito. Wala kahit katiting na daing na namutawi mula rito. Matuling nakuha ni Margarita ang atay nito at buong kahayukang kinain. Ilang saglit lang ay matuloy niyang tinakluban ng kumot ang labi ng kaawa-awang lalaki at mabilis ding lumisan ng silid na iyon na parang walang nangyari. Hindi na halos na malaya ni Margarita kung paano niya nalinis at naayos ang kanyang sarili. Mula sa isang comfort room ay kaswal siyang bumalik sa nurse's station. Tahimik ang buong paligid. Tahimik sa buong ospital. 2:00 ng umaga. Naramdaman ni Margarita ang taguktok ng mga sapatos papalapit sa lugar nila. Pamilyar sa kanya ang mga bag na iyon. Nagkunwari siyang hindi niya namalayan ang pagdating ng may-ari ng mga yabag na iyon. Kunwari ay abalang-abala siya sa kanyang mga ginagawa. Nurse Shimmers, payak na sambit ng tao sa harap niya. Kayo pala, Dr. Manukan. Pabiglang sagot ni Margarita. Mula doon ay magkasabay na nilang nilalandas ng doktor ang kahabaan ng pasilyo ng ospital upang pangasiwaan ang pag-runs. Tulad ng dati tahimik at hindi pala si Dr. Manukan. Matangkad ito at medyo haba ng mukha na bumabagay sa medyo payat itong pangatawan. Elegante itong magdala ng uniforme itong puti. Taas na ito kung maglakad na animoy model sa fashion show. Kung maaaring dahil sa ayaw nitong malaglagang suot nitong salamin sa kadahilan ng medyo pango ang ilong nito. Isinagawa na nila ang pagbisita sa mga pasyente sa kwarto. Pilit na pinaglalabanan ni Margarita ang lahat ng emosyon. Inihandaan niya ang sarili nang pumasok na sila sa silid ng lalaking kinain niyang atay. Jesus Christ! Halos ay panawa ng ulirat na bulalas ng doktor matapos nitong alisin ang kumot na nakasaklob sa pasyente. Gimbal na gimbal ito pagkakita sa wakwak na tiyan ng matanda. Napalitan ng iba yung sindak ang kanina lamang ay matikas nitong kaanyuan. Nanginig ang kalamnan nito. Si Margarita naman ay parang gustong masuka at halos ay nauubos ang napat ng sandal sa pader ng ospital. Nakabuka ang kanyang bibig subalit walang katagal ng mga rawi doon. Tuluyan siyang napasalampak ng upo sa kanilalagay niya. Sa kabila ng lahat ay hindi niya masikmurang tingnan ang kayusan ng kanyang biktima. Sa kabila ng lahat pagkatapos ng lahat, sa pagbabalik ng kanyang katinoan, ay umiiral pa rin sa kanyang damdamin niya bilang isang tao. Nagtutumutol ang kanyang puso, isipan at kalooban sa kanyang ginawa. Halo-halong isipin ang naglalaro sa utak niya. Galit, pagtataka, hinanakit, pagkamuhi, awa sarili, at kawalang pag-asa. Kabilang si Peter sa mga pulis na nag-iimbestiga sa nangyaring krimen sa ospital. Kasama sa asawa siya nagsalaysay ng mga naganap habang kausap ng lead investigator ang iba pang mga naroon. Dr. Manukan, and exactly what time did you discover the body? Masusing tanong ni Lieutenant Palidem sa doktor na magpahanggang ngayon ay lito at sindak pa sa nangyayari. At about 2:15 this morning, malumali na sagot ng doktor. Ikaw lang ba mag-isang nakatuklas ng bangkay o may kasama ka pang iba? Ako at si Mrs. Shimmers ang nurse na naka-assign na sumama sa akin sa rounds ko. Nandito ba ganyan? Itinira rin ni Dr. Manukan si Margarita na nooy kausap pa rin si Peter. Marahang inilingan ni Lieutenant Palidem si Margarita bago pinagpatuloy ang pagtatanong sa doktor. Bago nyo natuklasan ang naganap na krimen, kailan mo huling nakita ang biktima? Malong tanong ng tanyente sa doktor. Nung una ko siyang tingnan bago nito, nakahiga siya at tulog. Anong oras iyon? Mga 8:00. Bukod sa inyong dalawa ni Nurse Shimmers, may iba pa bang kagawad ng ospital na ito ang pumasok o nakapasok sa silid na iyon? Hindi ko masabi. Laging bukas ang pinto na iyon para sa lahat, pero walang bisita sa mga oras na iyon. Ako lang ang on duty sa ward na iyon kapag gabi. Straight on duty naman si Nurse Shimmers sa pasilyong ito. Ang mga janitor naman ay 5:00 ng umaga naglilinis. May gwardiya sa pintuan ng ospital. Mahabang paliwanag ni Dr. Manukan. Hindi ba kayo nag-runs ng 12:00? Nasa ER ko, may dumating na biktima ng hit and run. Nurse Shimmer, tawag ng tanyente sa kanya. Bakit 2:15 ninyo lamang natuklasan ang biktima?
Gayong humigit kumulang ay mga 12:00. Imedya ng madaling araw ay patay na ang biktima. Nakatulog ako. Street duty ako simula kahapon ng 3:00 dahil nag-absent si Wendy, yung naka-duty ng hating gabi. Wendy is Perla. Mula sa di kalayon ay nakamasid si Peter sa mga nagaganap. Mata man itong pinag-aaralan ng mangyayari, maging ang buong kaayusan ng ospital. May mga nagsidalaw ba sa mga pasyente lalo na sa silid ng biktima sa oras na nabanggit? Tanong ng lieutenant. Merong ilan, nasa record board ng security guard, pero bago maghating gabi nagsialisa na din silang lahat. Ani Margarita. Ayon sa aming medico legal ay patay na ang biktima more or less ay 12:30 ng madaling araw. Winarak ang tiyan ng matalim na bagay. Habang nagsasalita ang pasyente, ay may susi nitong tinitingnan si Margarita. Pinag-aaralan ang reaksyon at ang saloob. Hindi naman malaman ni Margarita ang sasabihin at ikikilos sa harapan ng alagad ng batas. Pakiramdam niya ay parang alam nito na siya ang salarin, pero iniiwas niya ang sarili sa puntong iyon at pilit nagpakaswal at nagpaka-inosente. Kung maaari lamang siyang panahon ng ulirat ng mga sandaling iyon upang matakasan niyang masusing pagtatanong ng pulis sa kanya, ay ginawa na niya. Paano mailalarawan ng ayos ng bangkay nang dumating kayo sa pinangyarihan ng krimen? Hindi ko alam. Natakot akong tingnan nung nakita ko yung dugo ang kumot. Si Dr. Manuka ng direktang nakakita. Meron ka bang pwedeng paghinalaan ukol sa pagpaslang? May naging kagalit ba ang pasyente? O dili kaya yung motibo upang ito ay paslangin? Sunod-sunod na tanong ng pasyente. Walang maaapuhap na sagot si Margarita. Naumid ang kanyang dila hanggang sa wakas ay nakapagsalita siya. Wala akong alam. Ilang mga katanungan pa at hinayaan ng Lieutenant Paladin si Margarita. Nilapitan siya ni Peter at niyakap. Gumanti ng mahigpit na yakap si Margarita sa kanyang kabiyak. Noon ay masisang kinwestiyon ni Lieutenant Paladin ang security guard ng hospital. May napansin ka bang kakaiba o kahinahinala ang kilos na pumasok o lumabas ng ospital na ito, Calby? At kaninang madaling araw o bagaw matapos ang krimen naganap? Tanong ng lieutenant sa security guard. Wala po. Magtatanong pa sana ang tenyente ng hangos na dumating ang 2 pulis na kasamaan sa mga ito. Sir, may nakita kaming piraso ng tela na may dugo at iba pang bakas ng dugo sa lababo sa comfort room ng mga babae. Naintakutan si Margarita. Sumabit kasi ang uniform niya sa kung saan nagbanyo siya para maglinis. Hindi niya namalayang napunit pala yun. Sinulya pa niya ang inabot na evidence bag ng pulis sa tenyente. Pinag-aaralan niya yung lalaki bago ito naglakad papunta sa banyo. Naghangusan papuntang ladies' comfort room ang mga alagad ng batas. Kasunod ang ilang nurses sa staff ng hospital. Mabilis na in-examine ang buong comfort room. May ilang malit na patak ng dugo ang kanilang natuklasan sa loob na yun. Masusing pinag-aralan ng mga ito ang buong paligid. Tanging ang bintana lamang sa loob ng comfort room ang posibleng daanan ng kriminal kung ito ay makatakas pa. Ngunit ang kriminal ay nasa loob pa ng ospital at hindi pa ito nakakalayo, ay maaaring pinagmamasdan lamang ang mga nag-iimbestiga. Muli ay ininspeksyon ng mga pulis ang buong ospital. Mula sa mga sulok ng mga mata ni Lieutenant Paladin ay nispatan ito kung sino ang mga nurses na naroon ang may dugo o pulit ng uniforme, pero wala. Maging si Margarita ay malinis na paayos ang suot. Maliban sa piraso ng tela sa bahid ng dugo sa comfort room, sa mga pahayag at paliwanag ng mga kawaning ng ibang pasyente ng ospital, ay walang makuhang ibang impormasyon at malakas na ebidensya na naganap na krimen ng mga pulis. Sa makalipas ang mahaba-haba rin at nakakapagod at nakakapuwet na masusing investigasyon, ay minabuti ng mga pulis na lisanin ng ospital at ipagpatuloy ang pagresolba ng krimen sa kanilang himpilan.